entrance ceremony ni Kenshin, sobrang bilis dahil grade 1 na siya kaagad. Parang kailan lang nung hinihili ko pa tong anak ko. Hi, hello, minasan konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga pala yung ganap namin kahapon, April 7. Alas 7 ng umaga, bumangon na kami ni Kenshin para makapag-asikaso na rin. Alas 10 pa naman kami pupunta sa school, pero ang aga namin nagising ng anak ko. Hindi halatang excited kami ni Kenshin, mga auntie. Para hindi kami gutumin mamaya, kain muna kami ng umagahan. Kaya nagpainit ako dito ng 2 tinapay. At nagtimpla nga rin pala ako ng kape. Pagkatapos kumain ni Kenshin ng tinapay, naman daw niyang kainin ngayon ay strawberry. Buti na lang, meron pang 3 pirasong natira dun sa ref, kaya hiniwa ko ng maliliit. Ito nga po yung weather ngayon, makulimlim at mahangin. Parang uulan ata mamaya. Next naman, pagkatapos ni Kenshin kumain ng strawberry, ay ginawan ko naman siya ng maliliit na onigiri. Mayat maya lang kasi, naugutom siya, mga auntie. Ganyan po kasi yung ano ko kapag maagang nagigising. Ito na nga po, pagkatapos ko siyang gawa ng onigiri, ay naghilamos at nag-toothbrush na ako. Dahil napakabagal kong mag-ayos, ay nag-makeup na ako para mas mabilis matapos. Para mamaya yung 2 hapon ko na lang yung aasikasuhin ko. Pagkatapos kong mag-makeup, sunod ko namang inayos itong buhok ko. Si Kenshin naman tinawag ko para makapaghilamos na siya, para makapagmumog. At sa mga oras nga po pala na to, ang kanyang hapon po ay nagising na din. Alas 9 na nga po to ng umaga. Isang oras na lang ay aalis na kami. Binihisan ko na rin si Kenshin ng susuotin niya. Ito nga po palang suot ko, mga auntie. Ay same lang po dun sa suot ko nung graduation ni Kenshin. Dahil practical tong si auntie nyo, kaya hindi na kami bumili ng bago. At para masulit din yung pinambayad namin dito. Hindi ko kasi alam kung kailan ko ulit itong masusuot. Tapos ko namang bihisan si Kenshin. Ayos ko naman yung buhok niya. Nangit nga tong asawa ko, sabi niya siya daw yung mag-aayos. Dragon Ball Z! Loloko ko si Kenshin. Sabi ko sa kanya para siyang nag-super saiyan. Paano ba naman nakataas yung buhok niya, mga auntie? Alam niyo po, sobrang saya ko pag nakikita ko na ganito yung 2 hapon ko. Lalo na kapag nakikita ko si hapon na inaasikaso niya yung anak namin. Ito na nga po, alas 10 ng umaga. Nagbiyahe na kami papunta sa school. Na lang talaga kasama natin ngayon sa uncle yung hapon. Graduation kasi ni Kenshin, hindi namin siya nakasama. Trabaho din kasi siya nung araw na yun. Pagdating namin dito sa school, ay pumila kami kaagad para makapagpa-picture. Siguro after 30 minutes naman, ay nag-start na yung ceremony. Ito na nga po, lumabas na sila at lumakad sa carpet. Habang kami mga magulang ay pinapalakpakan namin sila. Pagkatapos kumanta ng mga grade 1, sunod naman kumanta yung mga grade 6. Katapos ng ceremony, ay lumakad ulit sila papalik ng classroom. Paglabas namin, mga auntie, sobrang lakas ng hangin. Nagulo tuloy yung buhok ni auntie. Yun na nga pala, pagkatapos ng ceremony, picturean kaming lahat kasama yung mga bata. Ito nga pala sa school, meron silang ibibigay na gamit ng libro, Crayola, lapis, notebook, yung cover ng bag na kulay yellow. Actually po, marami pa yan, mga auntie. Dito sa classroom nila Kenshin, silang lahat siguro nasa 20 plus. So, ito na nga po, pagkatapos ng 2 oras, ay uuwi na kami. Kaso nga lang, habang naglalakad kami, si Kenshin nagwawala. Napakabigat daw kasi ng bag niya, mga auntie. Yung mga gamit, iuuwi namin dahil lalagyan namin isa-isa ng mga pangalan. Bago kami umuwi ng bahay, nagaya tong asawa ko na kumain ng ramen. Ito na nga rin yung simpleng celebration ng new and skinny Kenshin o entrance ceremony. Ito nga pala sa restaurant na kinainan namin, napakadaming pila. Na lang pagkatapos ng siyam-siyam na paghihintay, nakaupo na kami at nakapag-order na rin ng pagkain. Yung entrance ceremony nga po pala, ito magalang 2 oras, tapos ng 12:30 ng tanghali. Pagkatapos namin kumain ng ramen, nagbiyahe ulit kami ng ilang minuto pauwi ng bahay. Alam nyo po, sobrang bilis ng panahon. Hindi natin namamalayan na lumalaki na sila. Dating hiniheli ko lang at pinapatulog. Ngayon, ala grade 1 ng mga auntie. Kaya naman sinusulit ko talaga bawat oras. Nakasama ko palagi tong anak ko. Niyayakap, kinikis ko pa siya hanggat gusto niya. Baka kasi pagdating ng araw, ay ayaw niya na magpakis sa akin. So ito nga po pala, mga bandang alas 8, yung mga gamit na natanggap ni Kenshin, ay sinulatan ko ng pangalan isa-isa. Kailangan kasi lahat ng gamit niya merong pangalan. Kahit yung pantasan na napakaliit, dapat meron ding pangalan. Ito nga pala yung stamp ng anak ko. Regalo to ni sister-in-law kay Kenshin nung nasa 3 years old pa lang siya. Hindi ko na ginamitan ng stamp yung mga gamit ni Kenshin. Gusto ko kasi para matuto ako, ay ako na po yung nagsulat. Alam kong hindi ako ganun kagaling magsulat, pero ginagawa ko ang lahat at ang best ko para sa anak ko. Siyempre, para rin po sa sarili ko. Hindi ganun kadali matuto ng Japanese, pero step by step lang. Huwag natin persahin yung sarili natin, matututo din tayo. Walang madali sa umpisa, lahat ay pinaghihirapan. Yun lang po, maraming salamat sa panunood. Thank you for watching. Sayonara and... Bye bye, I love you. Dadang, dadang,